you His righteousness. Kaya pag lumapit tayo kay Lord, si Jesus Christ nakatayo doon, dahil magpipetition tayo ng ating prayer, kung hindi mo dala ang righteousness ni Lord, ano sa Panginoon yan? Parang magiging hindi niya i-honor yun. Kumbaga, ano yung imputation? Hindi pa maano. Ang imputation is totally, kung sa Old Testament, mayroon pong tinatawag that your sin has blotted away. Pag blotted away, very common na yan. Ano yung blotted? Itinakpan. Thank you for the words. You have been covered. That is blotted away. Pero yung tinatawag na imputations, iba yun. That is totally covering you. Para kayong diyan sa airport, nabalutin ka ng balutin ng katuwiran ng Panginoon. You are totally imputed. His righteousness has been imputed to you. Para kahit saan ka pang anghel titingnan ng God the Father, when you make your petition, you are righteous because of the righteousness of the Lord. When you accept Him and believe on Him for what He have done on the cross, that He shed His blood for you for the remissions, and He did that because of His love, that everlasting love that you've mentioned earlier before, for you and me. Kaya nga, pagdating nga sa mga ganun, ang ating pong Panginoong Sus, ang pagtingin kasi niya sa atin, walang tinatawag na favoritism. Kung makita natin nung minute nila si Elijah at si Moses in the Mount of Transfiguration, sino lang dinala ni Lord Jesus, kasama niya, i-meet nila si Elijah at saka si Moses. Sinong dinala niya? Sino? Peter? John? James. Okay. Ito pong tatlong ito, hindi ibig sabihin nito favoritism ni Lord pagdating sa kanya pong mga apostles o disciples na naging apostles later on. Kasi may kanya-kanya sila mga ministry din eh. Nakita mo nung pag-akit nila pagdating sa baba, yung palang siyam yung disciples doon, cast out ng demon possessed na patay, hindi talaga nila mapalis. So itong area po na ito, hindi yung favoritism. Close lang sila sa bawat kanila pong tatakuhin. Pero walang favoritism na pinapakita po ang Bible. So makikita po natin dito yung kanyang kabutihan. So therefore, loving kindness I have drawn to you. Tama, napakaganda po yung pangako po ng ating Panginoon Jesus. Because sa kanya pong love na hindi po ito yung hindi lang sa nanliligaw. Yung kanya talagang pag-ibig ay hindi nagmamaliw sa ating pong language. Continually. Hindi seasonal. Hindi conditional. But His love is everlasting and His love is pure and great. When you receive Jesus as your Lord, that's where you are. Palakpakan po natin si Lord. Yan po ang ating kalagayan nung tayo po ay tumanggap po sa ating dakilang Diyos. That is regardless of what you have done. That's why ang sabi ng Panginoon, doon po sa Samaritan, sa woman who was caught in adultery, He never judged. Dahil alam kasi ni Lord, in 2 months time lang, itong si Mary Magdalene, saan pumunta after 2 months? Before Jesus Christ was crucified on the cross. Yan po yung Panginoon. Kaya talagang ayaw niya na mag-judge tayo, lalo na tayo bilang magkakapatid. Leave everything before God because He wants God that the gospel should be preached, not to criticize this one, not to judge this man. But if you caught in the things, you have to go back to the Lord and make the things right according to His standard. Kaya lalapit tayo ulit sa Panginoon Jesus dahil ito yung ginawa ni Mary Magdalene nung sinabihan siya ni Lord, but go and sin no more. Grabe yung ginawa, lantaran. But ang ating pong Panginoon talagang very loving. Tingnan po natin sa Romans chapter 8, verse 35. Makikita po natin dito kung gaano ang ating pong Panginoon Jesus. Nagbibigay po sa atin ng mga reminders kung gaano yan niya tayo kamahal. 18 minutes, yes. Kuha po, Brother Even. Don't worry. Kasi magtapos na po tayo. In Romans chapter 8, verse 35,
Ito yung mga kapanahunan nung unang epistles na sinulat po ni Paul sa mga taga-Romans. Ito pong mga ganito pong pumapasok yung nawawala ang mga kaligtasan. Ganun kasi yan eh. Maski sa Book of Corinthians, naalala ko nagturo si Pastor Larry about givings ba yung tinuro mo? How to become a good steward of givings. I was so blessed. Kasi yan part sa atin pong study mamaya sa Friday school. Okay? Kung papaano si Paul nag-address sa mga questions about marriage, about singleness, about marriage and divorce, mga ganong topic. Kaya si Paul nag-response precisely. Look at this, ang sagot niya sa mga taga-Romans. When he was questioned about kung magkaroon ba ng tinatawag na losing salvation. Tingnan po natin. Sa Romans chapter 8, verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulations, or distress, or persecutions, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Ayun ko, yan lang ang sinulat ko sa'yo. Pero kung talagang buuhin mo yan hanggang 37 o 39, makikita mo doon. Pwede nating i-plus na lang, Brother Edwin, kung kaya mo. Sa verse 37 to 30. Wala pala si Edwin. Thank you. By Jem, paki-click mo nga sa 38, Romans 38 to 39, para makita po natin kung gaano ang ating Panginoon nag-assured po sa atin. Do not entertain the flattering words na binibigay po sa atin para kayo i-confuse. Stand where you are, and that's foundation no other than but our Lord. Sabi dito sa 38, tama yan, 38. Hanggang 39 tayo. Sabi dito, from I am persuaded that neither death, isipin mo, masking kamatayan o buhay. Yan yung sabi niyan. Hanggang 39, by the way. Okay, nor life. Mag-itong buhay na ito natin. Hindi ito makapaghiwalay. Mga tulad ni sino ngayon? Si Mercy ba yun? Si Good, yung sa ages. Kapakabata, namatay na siya. Hindi makapaghiwalay sa atin itong nakalagay na ito. Okay, sa verse 38, for I am persuaded nor the death, nor angels, even angels. Of course, si John nga, nakita yung angels, lumuhod agad. Sabi ng angels, huwag mo akong lumuhuran. I am just also a servant like you. Siyempre, talaga, pag nakakita ka ng anghel, masasaludo ka, pero huwag mong luhuran yung anghel. In Revelations, makikita mo na anghel hindi niluluhuran. Minsan, tao. Kaya si Peter, nung niluhuran, sabi ni Peter, never do that. Si Paul. Hindi tayo luluhod sa tao, but ating pagluhod ay sa Panginoon po lamang. Hindi kasi sinasabing huwag tayong maging hindi magalangin. You have to respect. Isipin mo, anghel, pag may bababang anghel yan, may pakpak, huwag kang lumuhod. Thank you ka lang kay Lord. Dahil ang mga anghel ay minister. In Hebrews chapter 1, verse 14, ang sabi po dyan, all the angels are ministering to the believers who accept Jesus Christ as their Lord and personal Savior. How wonderful! Ang mga angel, pwede mo palang, hindi, kasi pag sinabing command, parang inuutosan mo. Pero you have that rights that God has given that you can say to the angel. Kaya pag nag-pray tayo, Lord, let your ministering angels go ahead of us to things. Huwag mo i-command siya na parang ikaw ang hari. But just pray to God na ang angels po ay gamitin ng Panginoon para hawiin. Di ba? Mayroong mga kasabihan nga, naku, mabuti na anghilan. Hindi na, ganong klaseng word. But the truth is, the angels are ministers to those who believe in Christ. Pwede natin mabasa? Diyan, Hebrews chapter, ayan, para makita po natin. Kasi maganda yung mayroon tayong verses. Ang sabi po dito, are there not ministering spirit sent forth to the minister to those who inherit salvation? Yan po yung right word. Kaya napakahalaga po talaga yung pong ating patuloy na pag-aangkin because Jesus knew you, that you need those angels. Ang sinusumulat ng Hebrews? Tandaan po natin, ang writers po ng Hebrews ay tatlong mga grupo manulat. Isa dyan ay si Paul. Ang dalas yun po mga Hebrews, mga Hebrew na manunulat, yung mga theologians na ginamit po ng Panginoon. Kaya nabuo yung book of Hebrews. Palakpakan mo po natin si Lord sa anghel na binigay po niya sa atin. Okay?
let's move on. Okay, tingnan po natin doon sa Psalms 136, Brother Green. I have 13 minutes to go, verse 1. Dahil dito papasok yung binigay ni Brother Edwin. And I know that, I believe, na pag ang Holy Spirit po mag-guide po sa atin, He is always guiding us into all truth. Bagamat ang ginamit ko is a great love, but His word is everlasting. And that's indeed what we need. Although that is synonyms, but there is always a specific usage. If God used forever, our Lord Jesus Christ used an everlasting. It's more profound for me. Kung akong tatanungin mo. Sabi dito sa Psalms, ang sabi po dito, oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His love, mercy, endures forever. Pag sinabing forever, sa atin lang walang, hindi sa Panginoon, laging may forever. And that's really without end. Kaya napakabuti po na ating patuloy pong pasasalamatan because really, His goodness and even His mercy endures forever. Naalala niyo si Prophet Jonah? Saan daw dinala si Jonah? Jonah, pumunta ka roon sa Nineveh. Saan pumunta si Jonah? Tarsus. Okay, pagdating sa dagat pa binalik siya, kinain ng malaking isda, yung whale, tapos saan siya sinuka ulit? Sa kanyang pinanggalingan, doon siya, after the fact that is there in Lebanon, diyan siya, sinuka siya ulit. Tapos sabi ni Lord, hindi pa Lebanon, dito malapit sa Israel. Tapos yung sinuka siya ulit, sabi ngayon, saan ngayon Nineveh? Anong ating current place, ating current pangalan ngayon, yung Nineveh? Oh, yun, at least na Mosul. Okay. Sa Mosul po yun, yan po yung napakalaking reserve ng oil ng Iraq. Okay, nariyan So Mosul, ang Nineveh ay sa Iraq, na ang lugar ay Mosul. Okay, yan po yung lugar ngayon. Kaya napakalapit lang. Kung gusto niyo malaman kung saan si Jonah pinadala ng Panginoon there. At alam ni Jonah na ang mga tao sa Mosul, panguna di pa si Saddam, noon pa. Noong lugar po ng Iraq, ang kanila pong kasalanan ay sagad na sa sukdula na. Abot na raw sa langit yung kanilang kasamaan. Sila ba'y nilipol tulad kay Noah? Nung makita ng Panginoon ang kasamaan ng mundo ay talagang grabe na. Kaya ang ginawa doon ng Panginoon Jesus, okay, sige Noah, build an ark. Ilang taon bago natapos yung ark? Ha? 5 years? Ha? 45 years? Ha? 120 years. Ginawa po yung ark. Before that happened, few months ago, few years before, ang sabi ng Panginoon, Noah, I warn you. Kaya sabi ni Lord, that judgment is coming. Kasi ang kasamaan noon sa mundo ay gano'n na lang. Pero dito sa Mosul, sa Iraq, dumating din yung time na ang doon sa lugar ng Mosul na yon ay grabe na. And you know what was happening there? At that time? Okay. Ngayon po kasing tinatawag na gay marriage, Merong sa atin ngayon medyo bumabalik-balik na naman. Tulad ng, ba't pa ang Sodom at Gomorrah tinupok ng apoy? It's the same thing doon po sa, papunta na doon yung Mosul, yung pong Nineveh, na dumami po yung mga gay at saka yung mga ganong klaseng activities. Kaya ang kasamaan ay abot na sa langit. Kaya pinapadala. At ang sabi ni Noah, alam ko kasi Lord, sabi niya, pag sila po ay nag-repent, you have this word. Ano ito? Ang iyong habag ay hindi kayang tumbasan. Your heart is full of mercy, and that mercy is temporary? Forever. Being in Christ, I have 8 minutes ago. Being Christ is in you. Tinuturoan tayo ng Panginoon apang ating alalahanin. Dahil He already commanded us here that you are now, sabi niya. Jesus, in the book of John, He is the light of the world. But before He ascended to heaven in Acts, in the first chapter of book of Acts, He now commanded you that you are
the light and the salt of the world. That was in the gospel, but when he ascended, it was in the book of Acts. But this word that given to us, you can find that in the gospel, that you are the light. Kumbaga, siya yung malaking ilaw, tayo yung maliit na ilaw, tayo yung iwan. Siya yung source ka ganyan. Because you accept Him and you believe Jesus Christ as your Lord. Thank you, Brother Edwin, for that one. So that's very profound. Now, the last that I would like to say, so Brother Edwin said that the God of love is everlasting. The God of love is superior and powerful and greater. Now, let us see the third points that I would like to discuss with you today, that His love is sacrificial. Let us go for what you call this in 1 John chapter 4, verse 10. Brother Edwin. Tingnan po natin, and this will be our last points to discuss today before we will finish. Because all of these things that we discuss, without an application, para atin pong maalala, baka malimutan natin agad na yung kanyang pag-ibig ay everlasting. His love is so superior to you and me. Ang sabi nga niya, kahit ano pa, no one can separate you from me. So anuman ang iyo pong nagawa, dati ngayon hanggang sa see to it na ang ating pong Panginoon, His love is already covered the things, but He wants us to be with Him and go and do the things right and sin no more. Ang sabi po dito sa 1 John 4:10, this love, ang sabi niya, in this is love. Balik tayo sa love, na word. God's love is sacrificial. Ang kanya pong pag-ibig is sacrificial para sa iyo. Dahil talagang alam kasi niya in the very beginning. Naroon ka pa lang nga sa form of substance pa lang. Unformed pa nga hindi pa nabuo. Kumbaga sa salita natin, ilang henerasyon, doon nananalaytay ka pa lang sa dugo ng iyong mga kanunuan. Sinulat na yung iyong pangalan, Paul. Today, December 13 is your birthday. Happy birthday! Palakpakan natin si Lord. Birthday pala ni Brother Paul. Pastor Larry ang magpipray mamaya sa iyo. Glory be to God sa kabuuan po ng iglesia. Paul, at your age, God's already knew you. Your name was already, hindi bang kalululuhan mo kung ilang lulo meron ka bago mo nalaman. Of course, pangalawang lulo, hindi mo nakilala, di ba? Pangatlong lulo. Yung first lulo mo lang, before pa sa kanya, yung nananalaytay pa lang sa dugo ng Jimenea. Tama? Your family name? Jimenea. And God knows that in Bahrain, you will meet the Lord. The truth God that loves you so much that even before you were formed in your mother's womb, He already writing your name in His book. And you know what is that book? There are 3 books that is mentioned in the Bible. And for sure, one of that is the book of life. Because inimit tayo ng Panginoon sa Kanya pong piniprepared na doon po sa heaven. So, napakayaman po ng ating pong Panginoon sa Kanya po. Look at this, and what it says. And this is love, not that we love God, but that He loves us and sent His Son to be the propitiation. Ano bang Tagalog niyan? Kapalitan? Mahirap yatang itong ano bang version ko dito? Atoning sacrifice. Sa version ko, Brother Edwin, atoning sacrifice. Siya pala ang ginawang sakripisyo. Banal para sa iyo. Dahil ang kanyang pag-ibig sa iyo ay hindi fancy. Hindi made in China. Naalala ko si Pastor Shakil, laging gumagamit. Pag-ibig niya ay hindi made in China. Ang iyang pag-ibig ay made in truth, katotohanan. And that's really true. His love for us is sacrificial. Bagamat, yan yung napakayaman Sa fruit of the Holy Spirit, number 1 na binigay doon po sa book of Galatians chapter 5, 21 to 22, makikita po natin the very first gift of the Holy Spirit to you, na lalabas sa iyo ay ang gift of anong una-unahan sa gift? Prophecy, hindi The fruit of the Holy Spirit. Love, di ba? Tingnan po nito yung sinasabi po dito. Okay? Through His Son, that He loved us, that He sent His Son to be the propitiation for our sins.
And this is love. You know why? Because when tayo po, sa totoo lang, ay mga hopeless generations, we are not lovable people. Tayo yung mga hintil eh. Kaya nga tayo walang, ang tawag sa atin, pagano. Yung mga ano ba, yung walang pag-asa ng mga tao. Hindi naman sa kinakalimutan. But because of God's 2 minutes, let's move on. I would like to close this. I don't want to mabit over Ephesians chapter 2, verse 4 to 5, John chapter 17, and we will close this one in 2 minutes. Yeah. Okay? So, ang pag-ibig po ng Diyos po sa atin ay hindi po tinatawag na pula-puti. Ang kanyang pag-ibig po sa atin is sacrificial. And it took His Son to die on the cross for you and me. Okay, Ephesians chapter 2, 4 and 5. But God who is rich in mercy, again, because of His great love, again, which was He loves us, even when we were dead in transgression, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Palakpakan natin si Lord. Bumalik na naman yung kanyang paalala sa atin. Being you in Christ. Yun yung dapat makita natin. Kaya sabi ko nga kanina, na yung pong word na in Christ, it's a very vast title. Theme para sa atin upang alalahanin natin yung talagang kanyang sakripisyo para sa iyo at sa akin. That He made, even He gave that gift of the Holy Spirit, yung first, the word love. Because now, once we are in Christ, we can now love even the unlovable people. Yung magchichismis pa sa'yo, maninira pa sa'yo back to back, malamahal mo pa rin siya, mamamahal mo pa rin siya, dahil yung binigay sa'yo ng Panginoon na pag-ibig, dahil yung pag-ibig na yun, ang siya pong binigay po sa atin, that we can love, even it's really difficult to love. Because of His love that has shown to us. His love is sacrificial. Last 58 seconds. John chapter 17, verse 23. Before we close. And we will close in here. Yes. John chapter, wala ba akong nasulat? John chapter 17, 23. And we will close in here. Dahil nais ko pong makuha po natin yung pong tinatawag po na sukat ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. I want you to understand this fully by God's grace. Please look at the verse. Ang sabi po sa John 17:23, I in them, okay, and you in me. Sabi ng, sino nagsabi diyan? Pag sa gospel, okay, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me, and I have loved them as you have loved me. Ngayon, kung titingnan mo yan, ang statement po ng ating Panginoon, sa verse ko na ito, na ang pag-ibig ko pala ng God the Father kay Jesus, palakpakan natin si Lord, nakuha mo yung ibig sabihin. Ganyan tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos. And that's really the truth. Yan po yung kalagayan mo sa harap ng ating God the Father. Kaya God has imputed His righteousness. Pastor, pwedeng pakibigay mo ulit yung, hindi ko nabasahin yung outline ko kasi mas malinaw yung saya. Ano ka mo yan? Pakitayo lang. Ibig sabihin po, kung paano minamahal ng Panginoon si Jesus Christ, ganoon din yung pagmamahal dito sa atin. Nakita niyo na? So kung 1 million measured square foot ang pagmamahal ni God the Father sa kanyang anak na si Jesu Cristo, it is exactly the same 1 million square foot yung kanyang measure ng pagmamahal sa iyo. Hindi po ba napakaganda? So what should we do now? I have 0 now. Thank you. 0 na ako. Hindi na, close na kasi may Friday school pa tayo. Ang ibig po lamang sabihin nito para mag-apply po sa atin.
Church, be joyful with one another. Kasi if you're going to measure everybody's weaknesses, hindi po natutuwa ang Panginoon doon. Kasi siya na nga may gawa sa atin. Siya na ang nagbibigay sa atin ng measure. Dahil He loves us an everlasting love. Love that is so great and powerful is superior. And that love concluded with our service today. That love is a sacrificial love. Let us all rise and let us look unto God in the prayer. Lord, we always thank you for your greatness. Thank you so much, Lord, that alam namin, Lord, na nag-fail kami sa aming mga weaknesses. Bitin niyo pong pinapaalala yung superiority ng iyong pag-ibig. That everlasting love that remind us always, O Lord God. And especially, Lord, that measured as we see this verse, Panginoon Jesus, na ganun pala, Lord, ganun pala niyo minimeasure ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kaya Ama, nagpapasalamat kami sa katuwiran ng iyong anak na si Jesus, na siya pong bumabalot sa amin upang makita namin, maranasan namin yung pong iyong pagmamahal. Then today, we are here and rejoicing, Lord, that love, that we can continue to walk with a joyous heart, knowing, Lord, na ikaw ang nagmahal sa amin. Ay tunay nga that your love is everlasting. So we give you all the praises and honor, Lord Jesus, for what you have done for us. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin sa Lord. Sige po, may I call the person who will go for our givings. Let us continue to worship the Lord to our giving. And as we give our tithes and offering, let us remember that when we give, it is for the Lord. The tithes and offering is a way of expressing our thanks to God's goodness in our life. And also it's a way to support God's work to the earth and to bless others. So let us praise the Lord.
Ay, pagkatingin mo may music, may sound ba? Yes, ano? So, announcement po tayo. Sa program po natin ay driver main request ng kasunod. Wala naman po yata ng design. Okay. So, we proceed sa announcement. So, makita naman po ninyo sa ating calendar of events na kung sa inyo ating program. December 17, tuloy na po tayo para National Day, HPN Drive and Fellowship. Ang as per the update po ng ating media and assistance ay meron po 30 participant na nag-register last time, 30 participant. So hope to see you there on December. Just coordinate with our transport ministry leader. And December 27, tuloy po tayo ng ating CDC at Christmas Fellowship. Ang ating pong team ay Retro. Later on, magkakaroon po tayo ng palalunan. Meron po tayong apat group. So each group po ay mag-share ng food blessing. So, mag-uwi na po tayo namin kung ano yung magpupunta sa inyo. Breakfast, lunch, and dessert. Kasi hanggang doon lang tayo sa December 27, same day, dito po tayo. December 31, as per last meeting po naman leader ay nag-agree na natin ay staff blood grade 1-2 sa residence po ni Pastor Tiara and Pastor Larry. So, further announcement po to be announced po yan. Then, last meeting po ay meron po tayo dito bang Friday School. So, within December, natapos na po yung ating topic na sa panguna po ng ating si Pastor teacher na si Pastor. And we are excited to announce na sa coming January, we will start our first semester of our Friday School. So, the whole year, there will be 20 topics. So, yung 20 topics na po yun ay ating natin sa apat na semester. So, meaning, bawat semester, meron po tayong lecture na mga topics. So, all vision team had already been paid for by our Lord Jesus Christ. So, ang kailangan nila po ay register. So, there will be a special week sa first 30 participants na register. So, next Friday yung registration natin. Okay? So, see you po. Ano po ba? Pastor natin, pwede na po tayong magpunutan. After po na ito, ay magkakaroon po tayo ng financial report sa pamunan po ng ating associate pastor, Nelson Askia. Yes, okay. Good afternoon po ulit para sa ating lahat. So, in addition po sa announcement para sa ating Church Christmas and New Year's Fellowship sa December 27. So, ang lahat po ng group 1, 2, 3, and 4 po, ang lahat po tayo ay mag-prepare ng ating food for that day. So, we will start po yung ating program from 9 o'clock until 2 o'clock. Continuation po ng ating worship service until our Christmas and New Year's Fellowship. Okay po? So, dire-diretso po siya. May mga
worship service, families, food fellowship. So ngayon po, tatawagan ko po yung leader ng bawat group. Group 1, Group 2, Group 3, and Group 4. Ito po yung ating apat na pagpipilian. So meron po tayong sponsor for breakfast, dalawa na lunch, and then dessert. Kasi hanggang 2 o'clock lang po tayo at December 27. So, ano po tayo, mahala po tayo mag-prepare kung ano po yung the best na pwede natin i-share sa bawat isa. This is open basta to invite, di po ba? Pwede po tayong mag-invite ng ating mga friends, ating mga, mga friends, sino gusto natin i-invite na makasama natin sa ating Christmas and New Year's fellowship. Okay po? So, sino po yung, yung mabubunod natin? We will prepare po the best that we can for this day. Group number 1, 2, and 3, or sabay-sabay na tayo magbunod. Group 1, sino po sa Group 1? Group 1, Group 2, Group 3, Group 4. Sabay-sabay kayo dapat bumunod yung Group 1. 1, 2, 3, bunod. Alright! Okay, hindi po, pakibasa po kami na bunod natin. Group 1 na nabunod nila. Okay, bunod ng Group 1 nila. Group 2, ano po nabunod nila? Group 2? And Group 3? Breakfast. And Group? Lunch. Okay, so ang Group 1 ng ating breakfast ay Group 3. Ang lunch is Group 1 and Group 4. And ang ating breakfast ay Group 3. 3. Okay, 1 and 4 lunch. 2 dessert. And 3 ay breakfast. Okay po? So, ano po, simula po breakfast. Okay, excited na ang lahat. So, simula po breakfast. Nandito na po tayo ng breakfast, so we will start po ng busog. Hanggang sa umuwi tayo ng busog. Ay, salamat po Panginoon. So, pahala po ang kawat ng best. It will be the best na pwede natin i-share sa bawat isa. So, yun lang po. At ang bawat isa po ay mag-prepare ng ating mga dadalahin. Meron po tayong exchange gift. Para po dito sa araw na to, ang napag-decision na natin last time ay Team 2BB. Okay? Okay. So, yan po pala. Meron pong parang additional doon sa ating 2BB. 2 to 5 BB daw po yung ating exchange. Yeah. 2 to 5 BB. Kung tayo ay talaga naman gusto natin ibigay ay worth 5 BB talaga. Prepare po yung inyong basta po, within that range po yung ating 2 to 5. Okay po, 2 to 5 po yung ating ating exchange gift. Wala naman pong, wag lang pong lalagay ang cash. Okay po, request po natin na ito po ay nakabalot. Ayan. Para po bawat isa po sa atin ay may amawing nakabalot, ibalot po natin ang pinakapailan yung ating mga exchange gift. Sa mga magbabakasyon po, pwede natin pong iwanan yung mga exchange gift. Mag-iwas para sa inyo. Okay po, so may pag-ibang namin. So, anything na pwede sa mga pang-babae, pang-lalaki, basta po ibalat po natin ang mga maganda. Okay po, meron po ibang mga tanong para po dito sa preparation ng ating church. Christmas and New Year's celebration. Meron po po. Magsisimula po tayo ng 9 o'clock. Kasi po to, para marami po tayong activities in between. After the worship service, that will be the start of our fellowship na po. Wala po tayo ng Friday school sa 27. Continuous po tayo sa ating party. Okay po? So, mas maaga po tayo makapagsimula, mas mahaba po tayo makapag-fellowship together. Okay po? Meron pa po?
Ano po to? Depende po sa atin. Kung gusto niyo po mag-prepare ng dalawa. Basta po ayun, lunch po natin yan, group 1 and group 4. So, what time po, Pastor, supposed to be here? 7? Mga 8 po. Opo, mga 8 po, dito na tayo para ngayon sakto makapag-start na lang tayo. Okay? So, yung in-between preparation po na, bahala na po ang mga young adults, men and women, para po sa preparation po natin mag-decor and mag-arrange. Okay po? Meron pa po mga tanong? Opo, program coordination and program committee, kaya na po ang bahala sa mga nasa loob po ng ating activity na ito. Okay po? Okay. So, kung wala na po tayong ibang announcement, bibigay ko na po yung ating microphone para po sa ating financial report. Bago po yung financial report, continue naman po ng ating kapatid si Sister Edo ay hindi na po kumama na yung mga So, sa family, ako po yung gustong magbigay ng laundry sa kanya ay pwede po kayo magbigay para ito magbigay sa ating kapatid na si Sister. Lapid na siya.